Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayun, mag-update tayo ngayong Saturday night mga lodi na. So sana pasensya na kayo mga idol kung puro one video lang ako a day kasi medyo busy mga lods eh. And meron tayong mga pinupuntahan, no? Medyo mahirap ang ating schedule mga idol, no? Pero hindi natin napapabayaan yan dahil kailangan natin mag-trade or something. At syempre mag-update tayo sa inyo mga lods, no? Ganun yung pinaka-focus niyan mga idol. So yung trade natin nung nakaraan, syempre nag-profit tayo doon. Tinamaan yung lock profit ko, mga nasa 40 something, 50, nakalimutan ko na. And then eto, pag uwi ko to mga idol, gabi to eh. Nakaposition ako dyan oh. Gabi to mga lods. Mga anong oras ba to? Ayan, mga alas 11. Oh, yan, mga alas 11 yan. Oh. Basag nga ako niyan eh. Tapos, nagulat ako. Na-position na natin. So, meron tayong position, yung margin natin. Tapos, meron na tayong panalo na ito. Actually, ba't nandito pa pala to? Dat pala, ibubudega ko to. So, iniwan ko lang tong ating trade, no? Magkano ang positive tayo ng 23 USDT, mga load. So, ito, hindi ko pa nalalagay ng stop loss to kasi yung galaw niya medyo hindi siya kumbaga mabagal, no? Hindi mo alam kung saan siya mapupunta, no? Pero ang 50% nito kung titignan natin, ayan, nandito itong blue, ito. Dali. Makuha, yan. So ito ang kanyang 50%. No, pwede nating kaya lang mukhang hindi mga lods eh. So papakiramdaman ko pa to, medyo nung isang araw pa to kasi mga idol eh. Kanina medyo naging busy talaga. Mga lods, buti nga kala ko, nakalimutan ko nga na may position ako eh. Sabi ko nga pala, naka-position pala kasi nga medyo barag-barag ako nung nag-position ako mga idol. So buti na lang, no? Tingin ko nga wala pa akong stop loss eh. Sabi ko okay lang, malayo-layo naman yung niya eh, yung kanyang 1.77 ang liquidation niyan. So medyo malayo-layo mga lodi. So far, medyo maganda yung trade natin kasi nung nakaraan panalo tayo and then ngayon naka-position tayo na medyo panalo lang ng konti pa lang mga lods, no? So sana magtuloy-tuloy na to mga lodi, no? So check natin ang ating mga balita mga lods, no? Kita nyo sa hours natin kulay green pero sa day and week medyo ang haba ng consolidation natin sa 80,000 to 90,000 mga lodi. 85 pala, 85,000 to 90,000, ganun lang lagi mga lodi. Meron tayong support and resistance doon mga lods, no? Sa Bitcoin yun no? Sa Bitcoin ganun ang nangyayari. Check natin, wait lang, tagal mag-load, sorry. Sabit pa ako, idol, no? So medyo tayo gas-gas yung ating kapangyarihan ngayon mga lods medyo hindi pa tayo nakapagpahinga pero goods lang mga lods. Lang tayo ito, grabe to, ginuhitan ko pa bearish flag talaga bear flag. So dito sa 90, umabot pa pala tayo ng 95 sa bagay, December 2 pa to. Kumbaga 1 month na mga lods, no, halos, no. Pero dito talaga tayo tumagal simula nung half ng December, December 15. Yan, basta December ayan. So 90, 85, no. Ayan. So dito yung ating range mga lodi ngayon na binabantayan diyan banda. So diyan lang tayo naglalaro sa range na to mga idol, no. Ayang range na yan. Kapag tumaas dyan, bababa ng 80, tataas ng 90, bababa ng 80, tataas ng 90, consolidation 90, baba. So ganun ang nangyayari every single time mga lods, no? So nung nakaraan umabot na siya ng 89.5, no? So sana makawala na tayo dito sa range na to. Punta tayo dito mga lodi. Saan ba nakita ko kanina? Ito, yung Coins Global Marketing Director Amira Alawi said
that the company is focused on simplifying how users manage money for daily needs such as payments, remittance, and small businesses transaction. So yung coins.ph mga lodi, balak nilang gawing everything up na, no? Parang ganun 'yan. Sa lahat na, no? Aims to position as all-in-one financial app for payments, bills, and crypto, no? So pwede ka na magbayad ng payment sa coins.ph, yung mga bills mo, no? Pwede ka na pwede na mag-trade naman talaga sa coins.ph. So parang ganoon na, papadaliin na nila mga lods, which is napakaganda ng kanilang plano, at sana matupad nila to, at sana yung kanilang app talagang maging maganda, pulido, solid, malinis, no? Smooth kumbaga yung mga transaction, kasi once na mangyari yon na ganun, talagang marami nang lilipat sa coins.ph, no? Pero kasi marami pang cons, no? May pros and cons kasi. Meron pa rin talagang mga ayaw sa coins.ph. Pero ang maganda diyan, patunayan nila na mali yung mga bashers. Patunayan nila na kaya nila maging mabilis, maging mura, and maging maaasahan sa oras ng pangailangan. Kasi tingnan niyo yung post na to, mas marami na naman tawa, di ba? Pero ang ganda ng plano eh. Oh. Ang ganda ng plano mga idol para sa akin. Oh. Do you mean all-in-one maintenance app? O, di ba? Ayun yung mga reklamo nila eh. Sabi dito ni Chart Lizard, kulang kasi sa Coins PH sa market maker volume eh. Dapat magpapasok sila ng international exchange market maker para manipis ang spread pag magte-trade ka. Gusto nila sa kanila lahat eh. Diyos ko, sabi, wala talaga magte-trade sa inyo kung ganyan malaki spread, malaki pa sa piece. O, ayun yung sabi. Maraming reklamo, di ba? Bili ng iba't ibang crypto coin hoping tataas. Stick to Bitcoin. O, ayan, iba pala na gano'n siya. Nag-promote, no? If sa Bitcoin or bond sa PDAX na lang ako, o, di ba? Mas prepare niya pa yung PDAX daw. Noong nag-iba ang mobile load at wala ng promo, nilubayan ko na ang paggamit niyan. Haha. Oh, tapos cursing. Alam di gumure, no? Tapos yung P, kamusta? Ano yan? Sa kada transaction gusto nyo may 10% kayo? Hindi kaya kayo karmahin yan? O, ayun yung mga sinasabi nila, hindi tayo nagsasabi ha. Kaya nga ang sabi ko, sana talagang patunayan nila na mali yung mga bashers. Patunayan nila na magiging maganda yung serbisyo nila. At napakaganda ng plano nila kung gagawin nilang all-in-one financial app to, mga loads, napakaganda nun. Di ba? Sa lahat, kumbaga, sa coin page pa lang na nasa cellphone mo, kaya mo nang gawin lahat. Di ba? Pwede ka na magbayad ng bills, di ba? Pwede ka na mag-load, mag-something, o kung ano naman yung gusto mo, magbayad ng internet, magbayad ng Netflix. Doon na lang, di ba? Sa CoinsPH. So, maganda yun. Sana lang mapatunayan nila na maganda rin yung serbisyo. Hindi yung puro plano lang, di ba? Ganun. Tapos ito, nakakapagtaka to, mga idol, kasi BitGet to mga loads eh. Siyempre, yung gamit natin sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check nyo yung link sa baba ng description. Alongside the installation, BitGet's Blockchain for Youth team conducted educator consultations, digital readiness assessments, and early testing of Blockchain for Youth learning modules of this school. So, sabi ko saan to? So, BitGet's Blockchain for Youth installed 6 Starlink internet in Southern PH this year. O, sa PH daw, 6 na Starlink para makatulong mga lodi, no? Sa blockchain, mga lods. Kasi blockchain for youth sila. So, hindi pala nila basta, tumutulong lang sila doon, mga idol, no? Which is napakalupit talaga ng neto, mga lods. No? Hindi ko nabanggitin. Baka magalit sila eh. Napakalupit niyan, mga idol. Maganda yan. Kumbaga sa akin kasi nung ginamit ko yan, walang problema. Tawag dito, kumbaga, newbie friendly. No? Sa mga bago lang, madaling intindihin mag-trade, babasa-basahin mo lang, explore mo lang. Yun, napakaganda. Check nyo yung link dyan sa description. Na. Check nyo lang. Hindi ko sinabing kayo. Basta i-check nyo. Malupit yan mga lods eh. Napakaganda ng na yan.
Susunod na Binance na yan for me. Yung Binance talaga, pag bumalik dito yun, ako, dadumugin yun. Mga Lodi. No? So, ito, apo tayo sa ibang news. Grabe. Oh, Fear and Greed natin. Balik tayo sa Extreme Fear. Grabe, 23 ang ating Fear and Greed, mga Lodi, no? So, hanggang kailan kaya yan dyan sa Fear na yan, sa Extreme Fear? Nakaraan, nag-12, tama ba yun? 12 ba o 11? Grabe yung Fear eh. Mga Lodi, so, pero ngayon, at least, nakaka-recover naman. Nako, eto. Robinhood gives away 500,000 worth of Doge. Bakit? No? Ang tanong, ba't sila nag-giveaway? Tanungin nga natin si Grok. Is this bullish for Doge or bearish? Para alam natin, kasi mamaya sabihin natin, oy, bullish yan, ganito, ganyan. Yung pala bearish, di ba? Sabi dito, mildly bullish for Doge in the short term. Yeah? Robinhood's holiday promotion distribute 500,000 worth of Dogecoin plus larger follow-up giveaways like $2.5 million in crypto, no, on New York Exchange. Directly to participating users via in-app countdowns, essentially acting as a mass airdrop. This introduced new supply into retail hands on a major platform, which is yung New York Exchange, no? Boosting visibility, users engagement, and hype around Doge, especially as a fun, accessible meme coin. Oh, ayan ha. Key positives, increase retail adoption and trading volume on Robinhood. Doge is already a top asset there. No, talagang sikat na si Dogecoin dun sa Robinhood, mga Lodi, matagal na yan dyan. Generate social buzz and FOMO with X post showing excitement. User sharing small wins like 1 to 6 in a pre-Doge. O ayan, may parang airdrop pala nangyari. However, it's not a strong catalyst, which is tama naman yun. The amounts per user are tiny, often $10 when divided among thousands. So many recipients might sell immediately for profit, creating minor sell pressure. So, pwede nga yun. Pag natanggap nila, benta na nila agad. No? So, hindi natin sure kung sabi nga niya, mildly bullish lang, no, in short term pa, di ba? Overall, it's positive marketing for Doge ecosystem but too small scale. 500K is negligible versus Doge multi-billion market cap to drive a sustained rally. Short-term high possible but not transformative. More bullish for Robinhood's user growth than Doge price, no? So mas bullish siya sa mga gumagamit sa Robinhood, no, kaysa sa lumipad yung Doge. Pero bullish pa rin kaysa naman wala. Kumpara mo sa mga ibang meme coins na walang galaw, at least yung Doge ngayon merong galaw, di ba? Nagparamdam bigla. Ito. Follow up tayo dito sa nangyari sa Trust Wallet nung news natin nung nakaraan. Sabi dito ni CC, mga idol, nako, meron palang na-hack, no? Akala ko kasi nun, update lang, tas makukuha rin nila after. Kasi nga, syempre, ano lang nila yun. Kumbaga, maayos din nila. Yeah. Sabi dito, so far, $7 million affected by this hack. Trust Wallet will cover, mga loads, no? Hindi, babalik ba nila? User funds are safe. Yun pala. Di tama nga, mga Lodi. Naapektuhan lang pero hindi naman nawala. Appreciate your understanding for any inconvenience caused. Ayan, the team is still investigating how hackers were able to submit a new version. So, lahat naman daw safe, mga Lods, no? Okay, mag-alala pala. Akala ko kasi na-hack na eh. Hindi ko binasa ng lahat eh. So, ano lang yan? Tawag dito, follow-up news lang natin, no? So, goods na goods. Ito, mga Lodi, alam nyo, ngayong 2026, sobrang bullish nila sa Bitcoin. I don't know why. Pati sa Ethereum, sobrang bullish nila. Mukhang yung super cycle natin is talagang napunta na sa January tuloy. Sa 2026, no?
Sabi dito ni Charles Hoskinson, mga idol, imbis na maging bullish siya sa Cardano, I think Bitcoin will be 250,000 by next year. Ayun yung sabi niya rito, mga idol, no? So si Charles Hoskinson yan, mga lodi, ang developer, CEO ng ADA o Cardano. Na wala na ako noon, nabenta ko na, mga lods. Pero goods yan, mga lod, no? Do your own research, mga idol. Hindi ako financial advisor. Okay, bumasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Do your own research, mga lods, no? So ayan So bullish sila sa Bitcoin, hindi lang si Charles Hoskinson, pati si Gemini CEO, Tyler Winklevoss. 'Di ba kambal 'to? Oh, yung kambal 'to eh. The Winklevoss twin. Tama ba sila ba 'yun? Baka mali ako. 'Di ba? Wait till the world realize that Bitcoin is gold 2.0, mga idol, no? Oh, 'di ba? So ayun, sinabi niya na ang Bitcoin daw is gold 2.0 at syempre nagalit si Common Sense Crypto. Si Common Sense Crypto, mga lodi, talagang XRP army to, mga idol. No? Talagang naniniwala siya sa XRP at solid na solid siya ron. Kaya sabi niya rito, what a damn effing statement. Tokenized gold is gold 2.0 and it will run on multiple networks like the XRP ledger and XRP will move it, mga lodi. So ayun yung sinabi niya. Sige natin, ay pag-away kaya siya dito. O sabi dito ni Patrick Peterson, agreed, BTC is ice cream chocolate flavor. Wait till they cash out for utility and use digital assets. ISO wasn't forced on sweep for nothing. O ayan, mga lodi You guys need to realize their broadcast this is slap on purpose. They hate peasants. The guys who help build Facebook and own Gemini are rich. Do what they do. Oh, ayun yung sabi nila. Clyde, look. Yes. Oh, ayan So marami pa lang tumutol, no? Marami pa lang tumutol. Pero maraming bullish siya. Mga idol Charles Hoskinson, ito si Winklevoss, no? Ayan, bullish sila, mga idol, no? O ito, bullish naman to sa Ethereum. Kaya nga sabi ko, ang daming bullish sa Bitcoin, marami ring bullish sa Ethereum. So yung Sharplink CEO, sabi niya, mga idol, Ethereum TBL could 10x in 2026. O, 'di ba? Halos lahat sila ngayon bullish. Sobrang tindi. Kaya nga sabi dito ni Tom Lee, mga idol, sa inyo rin to, sa Ethereum din to. Tom Lee says, asset tokenization could push Ethereum to $7,000 to $9,000 by early 2026. Sana nga, mga idol. Alam nyo, wish ko, pumalo rin si Bitcoin ng solid, pumalo si Ethereum ng solid para halos lahat ng ating mga coins, no, hindi lang XRP, alam niyo yun, mga loads, makakita man lang tayo ng mga kahit mag 2x, 3x, 5x, mga loads yung ating mga altcoins. Medyo happy na tayo dyan, malupit na yun, mga lodi, di ba? So napaka-solid. Sana mangyari, mga loads, no? So ngayong 2026, marami tayong inaasahan dyan, maraming umaasa, maraming mga technical analysis na nagsasabi na talagang ang 2026 ang magiging sagot sa kahirapan. Kapit kayo. Basta know what you hold lang, mga idol. No? Piliin nyo kung ano yung mga pinag-iinbisan nyo. Do your own research. No? Last news natin. Nako, ito. Napaka-solid nito. Insider information, actually matagal na to, mga lods, no. Siguro nabuhay lang ulit, pero na news na to dati, no. At parang unti-unti lang lumilinaw na totoo pala, no. Insider information has been given to me by someone in Ripple that the BRICS, alam niyo ba yung BRICS, mga idol, have been laid in 2025. Alam niyo yung BRICS, mga lodi? Ang BRICS is Brazil, Russia, India, China, ano ba isa?
South Africa tong S eh. Pero ba't may K dito? Kenya. Kuala Lumpur. Hindi, basta BRICS lang yan. Walang K yan eh. Ewan ko ba't may K sinabi niya. And now, we move into implementation phase in 2026 o in 2026 din, di ba? We'll make 2:3 of XRP holders rich. 2/3 pala. 2/3 daw ng holders ng mga XRP. Holders will be rich daw, sabi niya, mga lodya. Siya nagsabi, hindi ako. The rest would have been people who bought XRP like it was a meme coin, no? In his words, if you were careful or conservative in your buying, you will feel it later. So, mga lodi, no, mararamdaman nyo na daw, mga idol, no? So, ako, andito ako sa point na wala na akong pakialam, mga idol, no? So, basta yun na yun, kung ano yung napag-decidean ko noon, yun na yung gagawin natin, mga lodi. Sa akin yun, ha, mga lodi, hindi sa inyo. Kung matalo man ako, kasalanan ko yun, no? Dahil ganun din naman sa inyo. Kung matalo kayo, hindi ko kasalanan. Kung manalo kayo, hindi ko rin kasalanan kahit na panalo. Yeah? So, do your own research, mga idol. Sabi ko nga sa inyo, isa lang akong tambay na nagbabalita ng crypto at nag-update sa inyo everyday. No? Kaya kung gusto niyo yung ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin. So, ayan yung news natin, mga lodi, ngayong araw na to. Bukas, for sure, mag-news ulit tayo. Pero ang hindi ko lang sigurado is kung 2 videos o 1 videos kasi napakarami. Sobrang busy talaga, mga lods. Meron kasi mga events na kailangan nating puntahan, atinaan at pag-drivean. Ayun. Driver tayo eh. So ayan, maraming salamat sa mga nanood. Sana huwag kayo magsawa. Alam nyo, pagbalik ng pasukan, syempre ganun, ano na tayo, balik tayo sa 2 videos a day, no? So ayun, kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, napaka-importante nun, mga idol. Like nyo yung video natin, ha? So kita-kits. At what's up? Wait lang. Ay, hindi pa pala. Ayan pa pala si Boss Boy. What's up? Sorry. Kita-kits. At What's up? Hey, you stole my job, by the way. Sorry. Oh, ayun na daw po. Pagod na pagod. Tulog na ako.